Gustong patawan ng parusang persona non grata sa Palawan ng mga social media personality na sina Rendon Labrador at Rosmar Tan Pamulaklakin. Ayon sa isang miyembro ng Sangguniang Bayan sa Coron, Palawan, gumawa na sila ng resolusyon para maipadeklarang persona non grata sina Rendon at Rosmar sa kanilang probinsya. Ito'y may kinalaman sa naganap na charity event sa naturang lugar na pinangunahan nga ng dalawang nabanggit na personalidad bilang bahagi ng Team Malakas. Nagalit kasi sina Rendon at Rosmar sa nabasa nilang rant ng isang Joe Cayabyab Trinidad kung saan inaakusahan sila ng paggamit sa mga taga-roon para makahamig ng views sa kanilang mga social media accounts. Inireklamo rin ni Joe sa kanyang Facebook post ang grupo ni Rendon dahil wala namang daw inaiabot na ayuda ang mga ito sa mga kasama niya na tumulong at nag-assist sa event. Dahil dito, kinumpronta umano ni Rendon at Rosmar si Joe na isa palang staff sa munisipyo sa mismong opisina ni Coron Mayor Marjorie Reyes. Sa isang video na napanood ng Abandera, makikitang sinisigawan at dinuduro-duro ni Rendon ang babaeng staff na kalmado lamang habang nangyayari ang insidente. Sa uli, napilitan na rin humingi ng paumanin si Joe sa dalawang social media personality na makikita rin sa video. Kasunod nito, mababasa naman sa Facebook post ng isang nanggangalang John Patrick Reyes, isa sa mga miyembro ng Municipal Council ng Coron, ang resolusyon kaugnay nagdeklarasyon ng persona non grata kina Rendon at Rosmar dahil sa nangyari. Naghain na ng counter affidavit ang online host na si Orgy Diaz, kasama ang dalawa pa niyang co-host bilang sagot sa cyber libel na isinampa ni Bea Alonso laban sa kanila. Kasama ang kanilang abogadong si Attorney Reggie Tungol, humarap si OG at ang mga kasama niya sa Showbiz Update Live YouTube channel na sina Loy Villarama, Mama Loy at Rena luwalhati sa investigating prosecutor na si Edward Sijo upang mag-file ng counter affidavit. Isa sa mga nakasaad na isinumiting sworn affidavits ni OG ay ang umiiral na batas hinggil sa Fair Comment Doctrine na pinoprotektahan ng Supreme Court. Prescribed na yung posting na nilagay nila sa complaint affidavit nila November 2022 pa. 1 year lang kasi ang prescriptive period ng cyber libel, ang payag ni Attorney Tungol sa panayam ng ABS-CBN. Meaning it was filed way beyond the 1 year prescriptive period for cyber libel. As to this count, we are very confident that the charge against our clients would be dismissed. Dagdag niya. Pagpapatuloy pa ng abogado, ang pangalawa naming sinabi doon na wala namang sinabi yung client namin na si OG Diaz at yung mga co-host. O kung may sinabi man yung mga co-host niya, ito ay nakapaloob pa rin sa Fair Comment Doctrine na pinoprotektahan ng ating Korte Suprema about matters of public interest. Katulad na lang ng buhay at trabahong ginagawa ng complainant, mariing sabi ni Tungol. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.